Hello, Region 3, DPWH. Magtanong lang ako, ano ba ang kinakailangan requirements para sa mabilis na permit request from the contractor? Ang alam natin na dapat ang mga projects, infrastructure project ng ating gobyerno ay dapat mapabilis yung plano na magkakaroon ng tulay from Bataan to corridor to Cavite. So kung magagawa yan, maganda ng flow of traffic dito sa North Luzon Expressway. So sana mapabilis natin ang permit. Ano bang kailangan? Ano bang kailangan natin sa pag-dredging para mapabilis? Matagal na nag-aantay. Alam ko last year pa ito eh. Hanggang ngayon hindi pa nyo na-release ang permit. Ano ba talaga? So tuloy ang mga mamamayan nating Pilipino dyan sa Region 3 nag-iisip kung bakit hindi natin na-release kagad. I-approve na yung project eh. Tapos yung request permit lang ay dinidelay nyo pa. Ano ba talaga ang kailangan natin? Kailangan ng padulas. Anong padulas? Siyempre, padulas yung meaning para mapabilis. So, sana Region 3 wake up. Hindi na kailangan paulit-ulit tayo kasi matagal na namin inaasahan tong project na ito. Last year pa, hanggang ngayon hindi pa na-approve. Permit na lang kailangan eh. Kasi may budget na. Permit na lang kailangan. Ayaw nyo pang i-release DPWH Region 3. Wag naman na ang region, ang DPWH madamay pa sa controversial ng corruption. Nababantungan nga ang DPWH sa corruption. Pero gusto nyo yatang palakihin pa. But anyway, mayroon pala akong isingit dito sa DPWH. Magtatanong rin ako. Mayroon ako ipapakita mamaya na picture na ito yung kinakagalitan ni Senador Bato de la Rosa, Yung matinong kalsada ay nuhukay na. Sisirain, gigibain para palitan ng bago. Ang dami pang kalsada na sira. Bakit hindi yun ang unahin? Magtanong ako kung bakit ganun ang mga project ninyo dahil nga approve na ang pondo kaya nyo sirain. So ang mali siguro dito yung gumawa ng plano at nag-request ng pondo or may pondo na talaga naka-reserve sa DPWH para lang mapabilis siguro or mas madaling gawin, ito na lang sirain nila. Kasi kung doon sa mga hindi pa simentado, marami pang gagawin. So bawas budget doon. Kaya siguro dito na lang siguro kasi wala naggaanong aayusin. So sana DPWH, panawagan ko sa DPWH kasi as experience, mayroon nga pala akong ikwento. Doon sa Sitio Inuman, Barangay Narawang, Antipolo City, na kung saan may bahay ako doon. Yung likod namin, hindi ko akalain, mabilis pala yung project ng gobyerno. Gumawa siya ng riprap ang taas, mga 15 meters yata yun, or 10 meters, ganon. Between 10 to 13 meters ang taas. Taas nun eh.
O siguro nga 10 lang nga. Ano? Dahil nga yung aking Puso Negro lumampas sa creek. Lumampas sa creek. Kasi maluwang yung creek eh. So, kinausap ako ng foreman na kung po pwede, gibain ko yung Puso Negro. Sabi ko wala namang problema, pero ang problema lang, bakit yung Puso Negro ko ang pagtitirpan nyo? Ang luwang pa naman sa kabila na wala naman may-ari ng lote. Nakatiwangwang. Bakit hindi nyo yan bawasan? 1 meter lang naman yung diferensya. So, sa madalit salita, ginawa nila yung riprap nang nilampasan yung sa akin. Mga more or less ang lampas siguro nasa 7 meters or 7 ba yun? Siguro mga sabihin natin 10 meters. 10 meters. Nilampasan. Ngayon, dahil doon sa kabila, nilampasan nila. So, more or less 20 meters ang nilampasan nila sa riprap. Ang laki rin yun. Budget yun. Magkano yun abuti nun. So, ginawa nila, nilampasan. So, ang ginawa ko, nireklamo ko sila sa Malacanang Center at tumugon naman ang Malacanang Center kaya saludo ako. Kaya lang, paminsan-minsan, uma-action reaction center kasi natakot kagad yung DPWH. Kasi kung magkakaroon ng investigasyon, madamay pa yung binulsa nila, kaya action agad. So, pumunta yung DPWH engineer, nag-usap kami na talaga iniisip. Actually, sabi niya, lumampas kayo. Sabi ko, wala naman. Alam ko lampas talaga kasi alam naman natin ito. Rights pa lang ito at saka maluwang naman yung kabila. Kaya ginawa ko yun. Dahil maluwang kabila, dahil wala naman kasi creek na rin lang yun. So, talagang iginilid ko talaga sa creek. Kasi pwede na mag-exist sa kabila. Sabi niya, sir, ito talaga eh. Sabi niya, di kung yan ipilit mo, walang problema. Hintayin ko na lang ang court order para susunod ako. Wala namang problema sa akin. Kung may utos ng batas, susundin natin. Sabi niya sa akin, wag na sir ng court order. Ayun na nga eh. Pwede man natin pag-usapan kasi simple lang eh. Dahil nga sa kabila, wala namang problema. Kasi tiwangwang nga sa kabila. Bakit pagtitripan nyo ng 1 meter lang naman problema? Na pwede nyo naman ilaktaw. So, madalit salita, nagkasundo kami. Doon sa usapan na giliran mo na lang yung aking pader. So, madalit salita, nagkasundo kami. Pero bakit pa pinarating or kumbaga, pinahaba pang usapan na pwede naman pala nilang gawin. Yun yung point ko doon. Pwede na palang gawin. Bakit nakikipagtalo pa? So, yun ang point ko. Pero kung talagang i-insist kasi wala naman magagawa tayo dahil mahirap pakipaglaban sa gobyerno. So, sabi ko, sunod ako, hintayin ko court order. So, hindi. Nakiusap na rin lang siya na, sige sir, at pag-usapan na lang natin. So, madalit salita, naayos naman. So, yun yung point ko doon na pwede naman pag-usapan sa maganda na pag-uusap. Halimbawa, sa planning, kung pwede mo naman may flexibility-wise tayo, gawin natin. Pero ang problema, yung balikan ko ulit, yung sinasabi kong kalsada, walang flexibility doon eh. Dahil, matino pa, sisirain mo. Sana, ang flexibility doon, hanapin na lang yung lugar na hindi sira within the barangay. Within the barangay. Kasi baka mahirapan naman kayo mag-realign ng budget. Kasi kung within the barangay, madaling i-consider dyan. Depende na lang yan sa pagpapaliwanag. Yun yung point natin dito. So, balikan ko ang Region 3. Region 3, bakit nyo papatagalin? Bakit nyo papatagalin kung magbibigay lang naman kayo ng permit? Kung hindi kayo magbibigay ng permit na walang dahilan, iba ang nasa isip.
Pero may nalala pala ako yung nagbigay sa akin ng information. May solusyon pala dyan. Sumulat kayo sa Anti-Red Tape Authority. Kasi sa Anti-Red Tape Authority nga pala, yung ganong problema, paghingi ng permit, ay yan ang tinitingnan ng Anti-Red Tape Authority na kung wala namang dahilan, i-release kagad. Kasi within 15 days na hindi mo na-aksyonan ang tugon ng ating mamamayan, pwede kang kasuhan, pwede kang tanggalin sa serbisyo. Yung pala, yung tumawag sa akin, isulat nyo sa Anti-Red Tape Authority. Kasi ang Anti-Red Tape Authority, pa-explainin niya yung DPWH. So, subukan nyo sumulat sa Anti-Red Tape Authority para magkaroon ng action. Kasi yun ang trabaho ng Anti-Red Tape Authority. Ang Republic Act 11032, pabilisin ang trabaho ng mga nasa gobyerno ng mga request katulad ng mga permit na yan. So, yun pala naalala ko. Sumulat kayo sa Anti-Red Tape Authority to resolve your problem. So, maraming salamat. At siguro natugunan ko yung tumawag sa akin.